Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Exodo, Kabanata 30, talata 1 hanggang 8. Ang altar na sunugan ng insenso. Gumawa ka ng altar na gawa sa akasya na sunugan ng insenso. Gawin mo itong parisukat. 0.5 metro ang haba, gayon din ang luwang, at 0.9 na metro ang taas. Ang 4 na sulok nito ay lalagyan mo ng sungay na kaisang piraso ng altar. Balutin mo rin ng purong ginto ang ibabaw, mga gilid at ang mga sungay nito. Kabitan ito ng argolyang ginto sa magkabilang gilid at sa ibaba para pagsuotan ng pampasan. Nayari sa punong akasya at babalutin din ng ginto. Pagkayari, ilagay ito sa labas ng kortina ng kaban ng tipan at ng luklukan ng awa. Dito ko kayo tatagpuin. Tuwing umaga na aayusin ni Aaron ang ilawan, magsusunog siya rito ng insenso. Gayon din ang gagawin niya kung gabi, kapag inihahanda niya ang ilawan. Patuloy ninyo itong gagawin sa lahat ng inyong salinlahi. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Exodus chapter 30 verse 9 to 16. Huwag kayong magsusunog dito ng insenso sa iba sa inuutos ko. Huwag din kayong magdadala rito ng handog na susunugin, maging hayop, pagkaing butil o inumin. Minsan isang taon gaganapin ni Aaron ang seremonya sa pagpapatawad ng kasalanan. Ang 4 na tulis ng altar ay papahira ng dugo ng hayop sa handog para sa kasalanan. Gawin ninyo ito habang panahon. Ang altar na ito ay ganap na sagrado at nakalaan kay Yahweh. Ang buwis para sa templo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pagkuha mo ng sensos ng mga Israelita, bawat isa'y hingan mo ng pantubos sa kanilang buhay. Iahandog nila ito sa akin para lamang kapahamakang umabot sa kanila habang ginagawa ang sensos. Lahat ng mabilang sa sensos ay magbabayad ng kinakailangang timbang ng pilak ayon sa timbangan ng templo. Ang kinakailangang timbang ay katumbas ng 6 na gramo. Bilang handog sa akin, lahat ng may 20 taon at pataas ay isasama sa sensos. Pareho ang halagang ibabayad na pantubos ng mayayaman at ng mahihirap. Walang labis at walang kulang. Lahat ng ibabayad nila ay gagamitin sa mga kailangan sa tuldang tipanan. Ang halagang ibibigay nilang pantubos ng kanilang buhay at sa pamagitan nito, maalala ako ng mga Israelita. Amen po. Isang magandang buhay pong muli sa ating lahat. Muli ko pong ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-30 kabanata ng Exodo, versikulo 17 hanggang 24. Ang palangganang hugasan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, gumawa ka rin ng palangganang tanso at ng tansong patungan nito. Ilalagay mo ito sa pagitan ng altar at ng toldang tipanan. Pagkatapos, punuin mo ng tubig. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa paghuhugas ng kanilang paa at kamay. Kailangang sila'y maghugas bago pumasok sa toldang tipanan o bago magsunog ng handog sa altar. Kung hindi, sila'y mamamatay. Kailangan ngang maghugas muna sila ng paa at kamay upang hindi sila mamatay. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Ang langis sa pampahid at ang kamanyang. Versikulo 22. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng pinakamainam na pabango, 20 librang mira
tigsa 10 librang kanela at mabangong tambo, at 20 librang kasya. Pagkatapos, kumuha ka ng 5 litrong langis. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Exodus, Kabanata 30, versikulo 25 hanggang 31. Paghaluin mo ito tulad ng ginagawa ng mahuhusay na manggagawa ng pabango at gagamitin mo itong pampahid upang maging sagrado ang toldang tipanan at ang kaba ng tipan. Ganoon din ang mesa at lahat ng kagamitan nito, ang ilawan at mga kasangkapang kaugnay nito at ang altar na sunugan ng insenso. Pahiran mo rin ang altar na sunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito, ang palangga ng hugasan at ang patungan nito. Ganyan ang gagawin mo sa mga kasangkapang nabanggit upang ang mga ito ay maging ganap na sagrado. Magiging sagrado rin ang lahat ng maisagi rito. Pagkatapos, si Aaron naman at ang kanyang mga anak ang bubuhusan ng langis na ito upang lubos silang maitalaga bilang mga pari. Sabihin mo sa mga Israelita na ang langis na ito ay banal at siya ninyong gagamitin habang panahon. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Exodus, chapter 30, verse 32 to 38. Sa laman ng tao ay huwag ninyong ibubuhos, huwag kayong gagawa ng gaya niyan sa pagkakatha. Banal nga taarinin ninyo. Sino mang kumatha ng gaya niyan, o sino mang gumamit niyan sa isang taga-ibang lupa, ay hihiwalay sa kanyang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, magdala ka ng mababangong espesya, estaktay at unika at kilban. Mabangong espesya na may taganas na kamangyan na magkakaisa at ito. At iyong gagawin kamangyan na isang pabangong ayon sa katha ng manggagawa ng pabango na timplahan ng asin na pulos at banal. At iyong ditdikin ng iba niyan ng durog na durog at ilalagay mo sa harap ng kaban ng patotoo. Sa loob ng pagtarganikulo ng kapisanan na aking pakipagtagpuan sa iyo, aariin ninyong kabanal-banal. At ang kamangyan na inyong gagawin ayon sa pagkakathaan niyan, ay huwag ninyong gagawin para sa inyo. Aariin mong banal sa Panginoon. Sino mang gumawa ng gaya niyan upang amuyin ay hiwalay sa kanyang bayan. This is the word of God.